Hirap ng pagmahinang net. Okay. Sabor, kapatid na Brother Nasser. Inshallah ay maumpisahan din natin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-isang dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, sa mga oras na ipinagkaloob niya sa atin. Na ipagpapatuloy ang ating programa na kung saan ito ay ang series lecture mapatungkol sa loob ng libingan. So dito inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating bibigyang diin ngayon sa gabing ito inshallah kung ano ang mga bagay na makapagpapaligtas sa isang tao sa loob ng libingan sa mga kaganapan, sa mga pagsubok at sa mga pagpapahirap sa kanyang libingan. So ano ang mga bagay kaya na maaaring makapag-save sa atin, makapagliligtas sa atin mula sa kaparusahan o paghihirap sa loob ng libingan? So dahil ang mga bagay na ito ay katiyakan ay hindi may iwasan sa kadahilanan lahat ng tao ay magdadanas. So napakapalad natin dahil andito sa atin ang katuruan ng Islam, andito sa atin ang Islam upang bigyan tayo ng paglilinaw at katuruan sa mga bagay-bagay mapatungkol dito. Bakit? Dahil walang kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang makapagliligtas sa isang tao mula sa paghihirap sa loob ng libingan? Matayan ay papanatilihin mo ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papanatilihin mo ang mga bagay na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at iiwasan mo ang mga bagay na ikapupuot ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit ang kamatayan ay ito ay darating sa isang tao na ito ay surprise, na ito ay ay biglaan, so handang-handa ang tao na yaon. So kapag handa na siya, kahit anong oras ay kanya itong tatanggapin. Kahit
pagsisisi ay nasa hulian. So bago pa ang pagsisisi ay katotohanan ay paghahandaan at preparado. So dito kapag handa ang isang tao sa kamatayan ay wala na siyang pagsisisi sa pagdumating man ito kahit ito ay biglaan. May mga pamamaraan sa paghanda ng kamatayan. Sa paghanda ng kamatayan, sa paghanda ng sabi nating para sa kamatayan. Ano mga pamamaraan ito? Kabilang sa mga pamamaraan ito ay walang iba kundi ang padali ang paghingi ng kapatawaran sa Allah. Padali ang paghingi o balik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag na tauba. So kapag ikaw ay nagkakasala, alam natin, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Lahat ng angkan ni Adam ay nagkakasala at nagkakamali, at ang pinakamainam sa nagkakasala o nagkakamali ay may magbalik loob sa kanyang dakilang tagapaglikha, sa kanyang Panginoon. So dito, kapag ang isang tao ay alam niya ang kanyang kahinaan, walang iba kundi ang palagi ang nagkakasala at pagkakamali. Sa bawat pagkakamali niya at pagkakasala niya, ay agad-agad siyang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, kapag ang isang tao, palagian niya o nagmamadali siya sa paghingi ng kapatawaran sa Allah, ay katiyakan at paggawa ng mga mabubuting gawain. Ulitin natin, pagtupad sa mga obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagpaparami ng mabuting gawain. So dito, kailangan ng isang Muslim kapag pinaghahandaan niya ang kamatayan ay lagi sa katuparan ang mga obligasyon na ito. Dahil bakit? Dahil hindi niya alam na pag dumating ang kanyang kamatayan sa kanya, tapos alam niyang may kakayahan siyang isagawa, ngunit siya ay nagpabaya sa paggawa nito, ay katotohanan ay magsisisi siya sa pagdating ng panahon. So kailangan ng isang Muslim ay laging handa sa lahat ng bagay, laging handa jihad at mga mabubuting gawain ay sa isang mananampalataya sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigay sa kanya ang daan o pamamaraan sa pagpapahirap, sa anumang pagpapahirap. So dito ang pinopoint natin dito, kailangan ng isang Muslim So dito, ang kapag ginawa ng isang mananampalataya ito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya pababayaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay
siya, bibigyan siya ng daan kapag ginawa ang mga bagay na ito pagdating ng araw ng paghukom, pagdating ng kamatayan o pagdating ng katanungan at pangyayari sa loob ng libingan. So kailangan ng Muslim ay laging handa. Ito yung mga pamamaraan papaano ang paghahanda sa kamatayan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabihan tayo na ang mabubuting gawain ay nakapagpoprotekta sa isang tao sa kanyang libingan. Tulad na lamang na nabanggit ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kung saan kanyang sinabi mula sa mga famous hadith, mula sa isang kilalang hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat mula kay Muhammad ibn Amr, mula kay Abu Salama at mula kay Abu Hurairah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay inaiulat din ni Abu Hatim sa kanyang aklat, sa kanyang sahih at ng ibang mga imam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katotohanan, ito ay napaka-lengthy hadith at ating bibinggatin inshallah subhanahu wa ta'ala yung original na hadith na ito. Ito ay sinabi mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqah bi ni'alihim hina yuwalluna an fa in kana mu'minan كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة المعروف ولسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات ذلك حييتا وعلى ذلك ميتا وعلى ذلك تبعث إن شاء الله إلى آخر الحديث. So dito napakahaba ng hadith ay ngunit ito ay mga alam natin yung pangyayapak ng paa ng kanya. Ang kanyang sala, ang kanyang pagsagawa ng pagdarasal ay ang kanyang sala, sabi natin ang kanyang sala ay tatayo sa bandang ulo niya. At ang kanyang pag-aayuno ay tatayo sa kanyang kanang banda. At ang zaka ay tatayo sa kanyang kaliwang banda. At ang mga mabubuting gawain na katulad ng pagsasabi ng katotohanan o pagsasalita ng katotohanan at pagpapatibay sa sasamahan ng kamag-anakan at ang pagpakikitungo sa mga tao ng may kabutihan ay tatayo ang kabutihan na gawain na ito sa paan ng banda ng isang tao, ng isang mananampalataya. At pagkatapos ay siya ay pupunta doon sa bandang direksyon ng kanyang ulo at sasabihin ng pagdarasal sa kanya
ay hindi mo ako malalampasan, hindi ka makakalampas sa akin. At pagkatapos ay pupunta naman siya sa direksyon ng kanyang kanang banda na kung saan andoon nakatayo ang kanyang pagdarasal, at sasabihin ng pagdarasal sa kanya, hindi ka makakaalpas sa akin, hindi ka makakaalpas sa akin. At gayon din ay pupunta sa direksyon ng nag-aayuno ng zaka, at sasabihin sa kanya ng zaka ay hindi ka makakaalpas sa akin. At pagkatapos ay pupunta doon siya sa direksyon ng kanyang paanan na andun ang mga mabuting gawain niya na nakatayo, at sasabihin sa kanya ay hindi ka makakaalpas sa akin. At pagkatapos sasabihin sa kanya, ikaw ay umupo. At pagkatapos siya ay uupo. At ang araw ay ahayag sa kanya na para bagang ito ay lulubog. At sasabihin sa kanya, sino ang tao na ito na mula sa inyo? At ano ang masasabi mo sa kanya? Sasabihin ng isang mananampalataya ay hayaan mo muna ako magsasala, magdarasal. At sasabihin ng mga ito sa kanya ay ito ay gagawin mo. Ngunit sabihin mo sa amin ang mapatungkol sa itinanong namin sa iyo. At sasabihin niya, ano ba ang itinanong mo sa akin? At tinanong niyo sa akin. Sasabihin niya ng mga yaon ay ano ang palagay mo sa taong ito, sa taong kabilang sa inyo. Ang tinutukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano ang iyong testigo mapatungkol sa kanya? Ano ang iyong testigo mapatungkol sa kanya? Sasabihin niya, ako ay sumasaksi na siya ay si Muhammad ay sugo ng Allah. Ako ay sumasaksi na siya ay si Muhammad sugo ng Allah. At katotohanan ay dala-dala niya ang katotohanan mula sa Allah. At sasabihin sa kanya, ito ang iyong pananampalataya na iyong isinabuhay, at ito rin ang pananampalataya na iyong ikinamatay. Ibig sabihin, dito ka nabuhay sa pananampalataya na ito, at dito ka rin binawian ng buhay sa pananampalataya na ito. At ang pananampalataya na ito ay ikaw ay babangunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalataya na ito, insya-Allah. At ang pintuan ng isa sa mga pintuan ng paraiso ay magbubukas para sa kanya, at sasabihin sa kanya, ito yaong iyong titirhan, ito yung titirhan mo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay niyahanda yan para sa iyo. Yung mga bagay na doon ay niyahanda para sa iyo ng Allah. At ang kanyang kasiyahan at katuwaan, kagalakan ay lalong madadagdagan. At ang isa sa mga pintuan ng impyerno ay maghahayag o bubukas sa kanya, at sasabihin sa kanya, ito ay ang iyong lugar sana. Ito sana ang iyong kahinat na iyong lugar. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghahanda para sa iyo kung ano at anuman ang nakalaan dito kapag ikaw ay sumuway sa kanya. So ito ay pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Kaya't nung narinig niya ito, ang kanyang paggagalak at kasiyahan ay lalong nadadagdagan. At pagkatapos, ang kanyang libingan ay luluwang para sa kanya sa pamamagitan ng 70 cubits by 70. Sa ibang narration, 70 cubits by 70. At pagkatapos ay mapupunuin ito ng light, papunuin ito ng liwanag ang kanyang libingan, at ang kanyang katawan ay ibabalik uli sa dating kalagayan. At pagkatapos ang kanyang kaluluwa ay ilalagay ang kanyang kaluluwa sa nasmotib. Ibig sabihin na nasmotib, ito ay uri ng puno sa paraiso, na kung saan sa puno na ito ay mayroong isang ibon na dumadapo doon sa punong kahoy na ito sa paraiso. Subhanallah. Naway pagkalob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang privilege na ito, ang biyaya na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu an, binanggit niya ang isa sa mga talata ng banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 14 verse 27 ng banal na Quran, sinabi ni Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay patitibayin ni Allah subhanahu wa ta'ala o yaong mga mananampalataya sa pamamagitan
ng kasabihan sa pamamagitan ng pagsabi o pagsagot sa mga katanungan at pamamagitan ng anumang bagay dito sa sandaigdigan at higit lalo sa kabilang buhay at pa sa loob ng libingan. So dito tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng mga pagsubok na ito. Mula din naman sa ibang bersyon ng hadith, ang kanyang katawan ng tao, ang katawan ng isang mananampalataya ay ibabalik ko, ito ay ilalagay mula sa dati nitong kalagayan. Ibabalik mula sa dating kalagayan. So dito ang napaka-lengthy hadith, napakahabang hadith na sinabi natin, binigyan ng paliwanag, binigyan ng pahayag kung ano ang mangyayari sa isang tao sa loob ng libingan, at binigyan din ng pahayag sa pamamagitan ng hadith na ito na ang kanyang mabubuting gawain, pagdarasal, at gayon din ang kanyang zakat at ang kanyang sabi nating salah, zakat at mabubuting gawain ay katotohanan siya ay magkakatawang parang inilalang sa mapapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala para siya ay ilalayan sa loob ng libingan. So, papaano lamang kapag isang tao walang pagdarasal? Papaano lamang isang tao kapag walang zaka? Papaano lamang isang tao kapag walang mabuting gawain? So, nakakalungkot. So, naway magpakukop tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang, mula sa kasamaan at mula sa mga hindi paggawa ng kabutihan. Pangalawang, isa sa mga pamamaraan sa paghahanda o kaya bagay na nakapagliligtas sa isang tao sa pagpapahirap sa loob ng libingan ay ang paghingi ng refuge, paghingi ng pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa trial, mula sa mga pagsubok at mula sa mga pagpapahirap na mangyayari sa loob ng libingan. Sa kadahilanan ang pahirap o kaya pagsubok na magaganap sa loob ng libingan at pagdurusa nito ito ay matinding sindak, matinding pagkatakot, matinding pangyayaring nakakatakot at gayon din naman masidhing paghihirap. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging siya ay humihingi siya ng refuge, humihingi siya ng pagpapakupkop o nagpapakupkop siya sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga bagay na ito sa kanyang pagdarasal at sa labas ng pagdarasal. Sa labas ng pagdarasal, siya ay nagsasabi at pinagsabihan niya ang kanyang mga companions, ang kanyang mga kasamahan na gawin ito kung ano ang kanyang ginagawa. Mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu an na kung saan ito ay kilalang hadith, an Aisha radhiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat alayha فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر رواه البخاري ورواه مسلم. Mula kay Aisha radhiyallahu anha kung saan dumating sa kanya ang isang babaeng Hudyo, at sinabi sa kanya, naway proteksyonan ka ni Allah sa kaparusahan o paghihirap sa loob ng libingan. At nung tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatungkol sa paghihirap o pagsubok sa loob ng libingan, sinabi niya sa kanya, oo, ang pagpapahirap sa loob ng libingan. Sinabi ni Aisha radhiyallahu an, pagkatapos na malaman ko ito at pagkatapos sa sinabi ito ni Propeta Muhammad ay hindi ko nakita si Propeta Muhammad sa kanyang pagdarasal maliban na lamang siya ay nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpapahirap sa loob ng libingan. At sinabi ni Ghandar, ang pagpapahirap o pighati sa loob ng libingan ay totoo. Ito rin ay naiulat mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsupplicate, siya ay nagdudua. Sabi niya, Allahumma inni a'udhu bika min al-'azz wal kasal wal jubun wal bukhul wal haram wa a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Sinabi niya, O Allah, I seek refuge with you from incapacity, laziness, cowardliness, miserliness, and old age. I seek refuge with you from the torment of the grave, and I seek refuge with you from the trials of life and death. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa walang kakayahan. Anong walang kakayahan dito? Walang kakayahan
sa mga paggawa ng kabutihan. So nagpapakupkop siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo, propeta, siya ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam sa lahat ng sangkatauhan. Siya pa ay nagpapakupkop sa Allah laban sa walang kakayahan sa paggawa ng kabutihan. Ngunit tayong mga natural, tayong mga tao na normal na mga tao, na isang pipitsuging tao lamang, ay wala tayong lakas na loob kupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. La hawla wala quwwata illa billah. At gayon din, sinabi niya, ako ay magpapakupkop sa iyo laban sa katamaran at laban sa pagkaduwag. Anong pagkaduwag dito? Hindi yung pagiging duwag sa kaaway o sa sino mang tumaligsa o sino mang lumaban, o nakipaglaban laban sa Islam. Ang tinasabing pagkaduwagan dito, duwag sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa ng pagsuway sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ang isang tao ay duwag siya sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya ay katotohanan, siya ay ligtas ang kanyang pananampalataya at ligtas siya sa paggawa ng pagkakasala. At gayon din sabi ni Prophet sallam, ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa pagiging isang maramot. Okay, pagiging isang maramot. At gayon din sa pagiging isang ulyanin, dahil alam natin kung ano ang napakahirap ng kalagayan ng isang ulyanin, bumabalik siya sa pagiging isang batang isip. Ako ay nagpapakupkop sa iyo mula sa torment of the grave, mula sa pagpapahirap sa loob ng libingan, at ako ay magpapakupkop sa iyo mula sa mga pagsubok sa ibabaw ng mundo at kamatayan. Okay? Mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano pa kaya ang katulad natin, muqassirun. Na'udhu billahi min dhalik. Allahumma nas'alallahu al-afiyah. At gayon din ay ito ay naiulat din mula kay Aisha radhiyallahu an na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang mga dua, Allahumma inni a'udhu bika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabr wa adhabil qabr. O Allah, I seek refuge with you from laziness, old age, sin and debt, and from the trial of the grave in the torment of the grave. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa pagiging isang tamad. Napakaraming mga tamad ngayon. Tamad sa paggawa ng kabutihan, ngunit pag sila ay pagpapatungkol sa pagsuway sa Allah, napakaliksi nila. Na'udzubillah. At ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa pagiging ulyanin at pagkakasala at utang at pagkabaon sa utang, at ako ay nagpapakupkop sa iyo mula sa mga pagsubok sa libingan at pagpapahirap sa libingan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay palagi din nagdua o palaging sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kumpanya, sa mga sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Sabi niya, kayo ay magpakupkop kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'idhu billahi min adhabil qabr. Magpakupkop kayo sa Allah mula sa mga pagpapahirap at pighati sa loob ng libingan. At sinasabi ng mga sahaba ay na'udhu billahi min adhabil qabr. Kaya after na marinig na ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaagad-agad sila ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagpapakupkop agad sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpapahirap sa libingan. At ang maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ay palagi niyang sinasabi at palagi niyang payo sa kanyang mga sahaba, ista'idhu billahi min adhabil qabr fa inna adhabil qabri haqqun. Sinabi niya, kayo ay magpakupkop sa Allah, magpakupkop kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpapahirap sa libingan, dahil ang pagpapahirap sa libingan, yan ay totoo, yan ay katotohanan. Ito ay matatagpuan sa At-Tabarani sa kanyang Sahih Isnad. At gayon din kanyang sinasabi lagi na siya ay sinasabi lagi sa kanyang mga sa kasamahan ang pagpapakupkop sa libingan, okay, sa magpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apat na bagay. Ano to? Seek refuge with Allah from the torment of the grave. Seek refuge with Allah from hell. Seek refuge with Allah from the trial of Al-Masih Dajjal. Seek refuge with Allah from the trials of life and death. So apat na ito ang tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Magpakupkop kayo sa Allah laban sa
pagpapahirap o pasakit sa loob ng libingan at magpapakukup kayo sa Allah. Sabi niya, magpapakup kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa impyernong apoy. Magpapakup kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban kay Masihi sa pagsubok ni Masihi Dajjal at yung Sudo Christ, at magpapakup kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagsubok sa ibabaw ng mundo at kamatayan. So ito yung apat na tinuro na pagsubok na kung saan ay aharapin ng tao sa kanyang buhay hanggang sa kabilang buhay. At gayon din ay sinasabi niya sa kanyang mga sahaba na magpakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpapahirap sa libingan sa kanilang pagdarasal. Sabi kaya sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos i-recite ang tashahud. Pagkatapos i-recite ang tashahud, di ba tayo kapag tayo nagtatashahud sa panghuling tashahud ay tayo ay merong particular na dua na itinuturo sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naiulat na ni Abu Hurairah radhiyallahu an ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag ang isa man sa inyo ay binanggit niya nagbanggit siya ng tashahud ay siya ay magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa apat na bagay at sabihin, Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. O Allah, I seek refuge with you from the torment of hell, from the torments of the grave, from the trials of life and death, and from the evil in the trial of the Masihi Dajjal o Sudo Christ. Allah, ako ay humihingi sa iyo nagpapakukup ako sa iyo laban sa impyerno, at ako ay nagpapakukup sa iyo laban sa papasakit sa loob ng libingan, at nagpapakukup ako sa iyo laban sa pagsubok sa sanlibutan dito sa lupa at sa kamatayan, at ako ay nagpapakukup sa iyo mula sa pagsubok na dala-dala ni Dajjal o Antikristo. At naiulat din mula kay Ibn Abbas radiyallahu an na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang tinuturuan ang kanyang mga sahaba sa pamamagitan ng dua. Sa pamamagitan ng dua o panalangin. Nakatulad ng pagturo niya sa pamamagitan ng Quran. Katulad ng pagturo niya sa mga talata ng Quran. Sinabi niya, Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa a'udzubika min adhabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. O Allah, I seek refuge with you from the torment of hell. I seek refuge with you from the torment of the grave. I seek refuge with you from the trial of the Dajjal, and I seek refuge with you from the trials of life and death. O Allah, ako ay nagpapakukup sa iyo laban sa impyernong apoy, naglaban sa pagpapahirap sa loob ng libingan, laban sa pagsubok na dala-dala ni Dajjal, at laban sa pagsubok dito sa ibabaw ng mundo at kamatayan. So dito, napakaraming dua na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatungkol sa bagay na ito. So kailangan ng isang Muslim ay panatiliin niya ang pagdua na itinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panatiliin niya palagi sa kanyang pagdarasal ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa kanya ang proteksyon, ang kumplitong proteksyon dito sa ibabaw ng mundo, higit lalo pagdating sa kamatayan at kabilang buhay. Wag siyang magpabaya sa pamamagitan ng pagdua sa kanyang pagdarasal, lalong-lalo na sa tuwing siya ay magpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay magpapakukup sa Allah sa mga bagay na ating nabanggit. Bakit? Dahil ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tinuturo niya sa kanyang mga sahaba. So kailangan sundin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay gumagawa mismo nito. Siya ay nagpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay assured. Katotohanan, assure na siya ay poproteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagsubok, higit lalo sa loob ng libingan at araw ng paghukom. So, bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay matindi at palagian siya ng gumagawa nito bilang huwaran sa atin. So, tayo mga tao na follower lamang, so tayo pa ang ordinaryong tao,
tayo pa ang mukassir, tayo pa ang nagpabaya sa mga bagay na ito. So ang isang mananampalataya, isang Muslim, laging handa sa anumang pagdarating na pagsubok, walang iba kundi ang kamatayan. So kapag ang siya ay handa sa mga bagay na ito, ay lagi siyang gumagawa ng kabutihan at lagi niyang alalahanin palagi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob at labas ng kanyang pagdarasal. So naway magbigay sa atin ng kunting kaalaman ng mga bagay na ito at pagpapaalala sa atin bilang paghahanda sa surprisong o surprise na bagay, surprise na bisita, walang iba kundi si kamatayan. Wa jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah, ating ipagpapatuloy ang ating lecture mapatungkol sa bagay na ito sa susunod na pagkakataon inshallah. Jazakumullahu khair.